Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 po ng Hunyo, June 26, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:38 po ng umaga. Wednesday, Miyerkules, at nais kong mag-vlog patungkol dito sa balita kahapon. Opo, itong tatlong mag-aamang Duterte tatakbo senador sa 2025 election. Ayan po ang title ko ngayon. Tatlong mag-aamang Duterte, sino sila? Ayan nga, si Basti, si Pulong, at saka yung tatay nila, si Rodrigo Roa Duterte. Ayan, tatakbo daw ng pagkasenador. Ay nakinig po ako ng mga vlog ng iba ay maraming magagandang idea o mga kuro-kuro o mga opinion na okay naman, tama naman. Pero dadagdagan ko po yan. Opo. Kasi iba po yung angle na nakikita ko o ibang perspective o ibang viewpoint ang nakikita ko dyan. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ulitin ko, tatlong mag-aamang Duterte tatakbong senador sa 2025. At yan mismo, nanggaling po sa kanila yan. Opo, nanggaling sa kanila. At magbibigay po tayo ng opinion patungkol dyan. Opo. Pero, tama din yung mga iba, yung mga opinion ng iba. Pinag-aralan ko rin yung sinasabi nila mayroon ding porsyento na nag-a-agree din ako sa kanila. Opo, nag-a-agree ako. Pero mayroon din akong pananaw at ito nga ay mas para sa akin po para sa akin, at hindi ko naman sinasabi na mali yung iba kasi nga ay may porsyento rin na tama yun sa kanila Pero ito sa akin ay mayroon ding para sa akin mas ito ang nakikita ko. Opo, na kaya ganyan, kaya tatakbo sila ng senador, nanghihinayang sila dahil madali dayain ang eleksyon. Ayan po. Madali lang palang dayain ang eleksyon. At yan ay nasaksihan na natin noong 2019 na kung saan ay pinatay po ang transparency server ng 7 oras. At wala pong kwanton, walang nakulong doon, wala na nag-follow up. Ayan, naging senador sila Bongo, hindi ba? Naging senador sila Bato de la Rosa at saka si Amy Marcos. Hindi ba? Hayaan na natin si Paul Tolentino, si Francis Tolentino, baka nanalo talaga yun. Pero ay dinaya yun dahil nga pinatay nga ang ilaw ang transparency server At itong 2022, ayan na nga, ay mas lalong dinaya ito. Kasi iisa ang 50% po ng mga boto. Kung 55 million po ang bumoto, ay 50% nun ang nagpadala ng boto ay isang IP address lang. Yung 192.168.0.2 na private pa. Ibig sabihin, nakakonekta doon sa Comelec. Private yun sa kanila o nakaloop doon sa kanila.
Yun po ang nagpadala ng boto. Kaya nga, daya talaga eh. Samantala, ang alam natin, ang magpapadala ng boto ay yung mga vote counting machine, hindi ba? Na isang public IP address. Kasi malayo po ang panggagalingan eh. Ay kahit na nga isa Sampaloc manggaling eh, papuntang Intramuros dyan sa Comelec server, ay dadaan din po siya ng public. Makikidaan siya sa telco. Kaya kailangan public. Ay ang nangyari ay private ang nagpadala eh ng itinataya na nasa 30 million na boto. Yun ang nagpadala. Isang IP address at saka private pa. Ayun po. Kaya ay dinaya talaga yan. Dinaya talaga. Hindi ko nasasabihin yung iba. Yan lang. Bakit nasa kontrata ang magpadala ng boto ay yung vote counting machine? Na kung saan ay in-average ko po ang isang presinto ay may 700 to 1,000 voters. Dapat yun lang ang ipadala niya. Ay hindi isang vote counting machine dapat ang ipadala lang ay mga 700 votes. Ay hindi yung isang machine na na-identify natin na 192.168.0.2 ay halos 30 million boto ang pinadala niya. Hindi ba? Di kalukuhan na yan, hindi ba? Noong 2022 election po at ito nga nanghihinayang sila dahil hindi gumaganap sila Robin Hood Padilla, si Bongo, si Tol Tolentino at Bato de la Rosa ng sang-ayon sa gusto nila. Ayan po hindi ba? Pinagsabihan na ni Baste si Bongo, anong ginagawa mo dyan, hindi ba? Kasi nga ay hindi makapag-function eh. Ay walang natin dahil mag-i-eleksyon na ay siyempre ay magpapalapad na rin ng papel si Bongo eh, hindi ba? Kaya sabi ni Bongo, for all my life, half for my life, sabi niya I serve Duterte. At until now, sabi niya, as my personal capacity. Sabi niya, hindi ba? Pero hindi pa sapat yun para sa mga Duterte kasi nga, ay dinaya nga yung eleksyon eh. Dinaya po yan eh. Opo. Kaya, sinisingil nila o hinihiling nila na ay tika muna, ay ipagtanggol nyo kami o kaya ay maging tao-tauhan namin kayo. Ay pero nga hindi nga pwede yan dahil mag-i-eleksyon. Yan po ang nakikita ko dyan. Parang sising-sisi sila. Ayan po nakikita ko. Opo, kasi nga hindi sila kayang ipagtanggol eh. Ay maiipit po sila sa taong bayan eh, hindi ba? At saka isa pa ay simple ay ikaw ordinaryong tao ka lang noon, hindi ba? Tapos ngayon senador ka. Di iingatan mo rin ang iyong pangalan, hindi ba? Senador ka na eh. Hindi ba? Ganun lang po yan. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko itong kuwan po natin, itong mga sumusubaybay sa atin. At nagpapasalamat ka ako na mayroong ding nakikinig sa atin. Opo. Kanina nga sinagutan ko yung mga comments nila salamat po sa inyong lahat lalo dun sa nagko-comments. Opo. Nakikita ko po na paano ko talakayin yung topic ko para dahil dun sa mga comments nyo. Ito po sila batch number 2 po ito si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Soriel,
Padua Lloyd Trabiel, Andre Scenario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago. Medyo mataas na naman ang sugar ko, halos hindi ko na mabasa. Opo. Ernie Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensio, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tamlati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Yevis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Alam ko ito si Manuel Diwa, sa Bataan ito eh. Opo. Ito naman po ang mga, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo. Maingat po ako na mag-recommenda ng vloggers. Opo. Kahit na magaling sila ngayon o tama yung sinasabi nila, maingat po ako kasi pinag-aaralan ko yung mga previous na mga vlogs nila eh. Opo. Pag nakikita ko na medyo bayaran sila, hindi ko po nire-recommenda sa inyo. Opo. Mahirap po yun eh. Opo. At yun nga, kung matagal na sila nagsisi dahil sumuporta sila kay Duterte, baka pwede pa. Pero kung ngayon lang, ay iba po yan. Baka wala lang silang budget, kaya lumilipat sila kay Bongbong. Ayan po eh. Ito po sila na mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin po Marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin. Ito nga yung isa sa nagdi-discuss po ng ng dayaan dyan sa eleksyon at saka yun si Engineer Tuto Kausing. Halos dalawa lang sila. Oo. At saka yung pang-isa, yung sila si Kapihan ni Art at Ago, yan lang Ito sila na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan. Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin. Ito kung minsan din si Armandin nagdi-discuss din ito yung dayaan dyan sa eleksyon. Ito si Engineer Tuto Kausing, ayan talaga, bumabanat yan. Si Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vlogger, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na panuorin sila at nakikita ko na para po sa bayan, kaya sila gumagawa niyan. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Yung topic natin na 3 mag-aamang Duterte tatakbong senador sa 2025. Ayan na nga, pinaunahan ko na kasi nga madaling manalo. Opo. Babayaran lang nila yung IT expert eh. Tapos babayad sila ng mga ng mga
yung mga vloggers na kunyari malakas si Duterte, ibubuto namin si Duterte, o manok namin si Duterte, ganun yan eh. O, panalo na si Duterte, ganun ang ipapasulat nila sa mga vloggers. O, ipapakalat nila yan. Tapos, babayad din sila kunyari ng mga yung nagsusurvey na malakas si Duterte, o ay ito si Duterte mananalo. Ganun lang. Pero ang katotohanan dyan, wala nang tsansang manalo yan. Wala na. Bakit? Ay nag-alisan na nga ang mga congressman sa kanila eh. Oh, yun na lang ang isipin nyo. Bakit aalis yan? Oh, wala na. At yung nakaraang eleksyon, pinagdadaya nila yan. Yang 2019 election na kung saan nasiro ang 8 diretso. Oh, isa pa yan, yung mga tauhan ng 8 diretso, kung 8 yun, ay kung may tig-1 milyon na tao yan, o may 2 milyon yung iba ay diehard supporter nila, 3 million, mangangampanya yan para hindi iboto yan eh. Oh, ako, isa na ako dyan eh, kasi nga natalo yung 8 diretso eh, ikakampanya ko para hindi siya iboto. O, paano mananalo yan? O, hindi pa siya nag-uumpisa magampanya, ikakampanya ko na hindi siya iboto, yung mga Duterte. O, ay pero nga dadayain nila. Ganun po yan eh. O, at sinabi ko na nga kanina, sila ay nanghihinayang. Yan po ang nakikita ko dyan. Bakit naging senador si Bongo at saka si Bato de la Rosa, si Robin Hood Padilla, hindi ba? Number 1 po yan eh. Oh, number 1 senator na kahit na po 3 senador na 3 Robin Hood Padilla, walang magagawa yan sa Senado kasi nga walang alam yan eh. Tatanungin niya si Risa Ontiveros. Tatanungin niya, ma'am, ilan ba kanya ang compose ng majority? Ilan ba? Hindi niya alam kung 6 o 7 eh. Ay dapat sabihin sa kanya na, ay magbasa ka naman. Hindi ba? Mag-aral ka naman. Naandyan yan sa procedure natin, hindi ba? Ganun lang. Parang nananakot lang siya na i-overturn nila yung sinusulong ni Risa Ontiveros na ipa-aristo na si Kibuloy. Ay gusto nilang i-overturn kung majority sila. Bakit tatanungin pa niya yun? Ma'am, ilan ba ang kailangan ng majority? Ganon po kabobo, hindi ba? Ay bakit hindi siya magbasa? Huwag siya magtanong. Magbasa siya, unawain niya at ilaban niya. Hindi ba? Ganon po yan. Kaya nga, wala ngang ibig sabihin yan. Ginawa nilang senador, si Robin Hood Padilla, ginawa po nila, pero walang magagawa yan. Wala ngang alang sa batas eh. Puro lang yung purma. Sagana sa purma ang tawag dyan. Pero walang sustansya o walang substance. Wala po. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya walang magagawa dyan. Ay pinagsasabihan na nga yan eh, hindi ba? Puro ka purma. Hanggang purma lang, hindi ba? Pero walang substance. Ayan po, Matthew 24:12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ayan po ang nakasulat. Sinabi po yan ni Jesus Christ, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Malalamig, hindi ba? Itong lawlessness, pwede rin itong wickedness sa ibang translation, and because wickedness increase, hindi ba? The love of many will grow cold. Ayan po ang nangyayari sa mundo. Ayan po, habang tumatagal po, mas lalong nagiging
wicked po yung mga tao. Ayan po, ano? Kaya nga ganyan. Kaya ito, ay sino ba mag-aakala na papatayin nila ang transparency server? Wala hindi ba? Pero wicked nga ang tao Walang hanggan po ang wicked. At saka itong 2022, noong 2019, pinatay nila ang transparency server. Wala po makakita kung anong nangyayari. Pati ang mga international media, wala po. Pinatay nila ay doon, ay talagang dayaan na yun. Ay itong 2022, ganun din. Hindi ba? Napakadali nilang dayain. Kasi nga yung wickedness ng tao ay hindi natin pa alam kung anong kaya nilang gawin. Kaya itong 2025 ay baka papatayin nila ang greed, ang napukor. Kasi hawak po ng China yan Opo. Di wala tayong magagawa dyan. Pero may suggestion ako na mano-mano ang counting. Kahit na kandila, pwede yan. Opo. Kahit na walang Meralco, kaya yan. Magbilang ng mga tao. Opo. Naranasan po namin yan. Nung ako ay medyo bata pa. Opo. Yan po ang sinasabi ng Biblia, and because wickedness will abound or increase, the love of many will grow cold. Ayan po, kahit na saan po yan, kahit na sa mag-asawa, o sa pagmamahal sa bansa, o sa pamilya, o pagmamahal sa ating kababayan, ayan nga, will grow cold. Ayan po. Genesis 6:3. Ang sabi po ng ating Panginoon dito, nung ginunaw niya, nung panahon ni Noah ang mundo sa pamamagitan po ng baha, ginunaw niya, at 8 tao lang ang natira, 8 tao lang, because of favor. Noah find favor in the eyes of God. Favor lang po Favor, hindi naman pinagpaguran Favor lang po. Noah find favor in the eyes of God. Kaya nga iniligtas siya. At saka yung 3 niyang anak na may mga asawa. Kaya 8 sila lahat And the Lord said, my spirit shall not strive with men forever. For he is indeed pleased, and yet his days shall be 120 years. Ayan po, hindi ba? Ang sinabi po ng Panginoon ay, my spirit will not strive with men forever, for he is indeed pleased, and yet his days shall be 120 years. Binabaan po ng Diyos ang edad ng tao. Ginawa niyang 120 years. Dahil nga sa kasamaan po ng tao. Ayan po. Yung edad po nila Noah noon ay umaabot sila ng almost 1,000 years. Si Adan, 930 years. Si Matusalem, ang pinakamatanda na tao na nabuhay, ay 960 years. Ayan po. Ito ata si Noah, halos 900 plus din ito Ayan po. Bakit binabaan? Kasi nga yung wickedness ng man is continuous. Wala lang nasa isipan ang tao. Ang iniisip ng tao ay paano siya makalamang. Paano siya maging makapangyarihan. Ayan po. Kaya ang sintensya ng Diyos dyan ay sabi niya, ay ito nga sinabi ko nga ito sa isang attorney yung nag-aaral ng attorney pinaulit niya sa akin ulitin mo nga kanya. Inulit ko, ulitin mo pa kanya, maganda nag-aaral po ng attorney. Kasi nga doon sa strive my spirit will not strive with men forever, ang sabi niya. Ano ba yung strive, sabi niya ay pinaliwanag ko sa kanya hindi na makikipagtunggali. Sabi ko,
hindi na niya pipilitin ang mga tao. Pero bababaan ko na ang edad nyo. O kaya nga ganun eh. Hindi ba? Sa ngayon, wala nang umaabot ata ng 120 years eh. 100 years lang po ngayon, dispalinghado na. May Alzheimer na, hindi na nakakalakad, masakit na ang lahat ng likod, hindi ba? Mga kaso-kasuan, hindi ba? O, wala na eh. O, kasi nga sa kasamaan po ng tao, ayan po my spirit will not strive with men forever, sabi niya. And yet, his days shall be 120 years. Si David nga, si King David, 70 years na lang yan eh. Si Moses ay 120 years. Pero sa ating ngayon, sa ating kapanahonan ngayon ay, ang average po ay nasa 70 years. Ang average life. Opo. Ngayon ay, gusto ko lang ipahiwatig po dito na ang kasamaan po ng tao ay walang hanggan. Opo. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo, bakit natalo si Marcos ni Enrile? Kasi ay matanda na si Marcos ay. Kaya nga yung mga tauhan ni Imelda at sa katauhan ni Marcos sa pangsyon nila Enrile ay nag-aaway-away na eh. Kasi nga gusto nilang makuha na yung kapangyarihan kay Marcos noon. Yan po ang pinagmulan ng EDSA. Opo, isa yan sa reason bakit tumiwalag si Enrile. Kasi nga nakikita niya mahina na si Marcos. Ayan nga my spirit will not strive with men forever. Pabababain niya talaga eh. Pabababain niya talaga ang edad ng tao eh. Ganun po yan. Nag-aaway-away na sila. Ayan na. Hindi ba? Mahina na eh. Hindi ba? Ngayon, ito ngayon si Duterte. Ilang edad na ba yan? 80 na ata yan eh. Hindi ako sigurado, pero ay 80 na ata yan eh. Ay mahina na po yan. Mahina na po yan. Opo. Ipagkuhan nyo po sorry po kung magbabanggit ako dito ng mga katotohanan po Sa baryo po namin, yang ganyang mga edad, nung bata pa ako yang 80 na yan, nakakaihi na po sa pundilyo yan. Opo, yang ganyan. Marami nang sira na bulb dyan sa katawan natin. Yung iba hindi na nakakapagtrabaho yan. Opo. Mayroong nga isang karpintero dun sa amin na aywan ko 65 lang siya Pinuntahan ko siya kasi sabi ng nanay ko, puntahan mo nga yung karpintero at may ipapaayos tayo dito. Sabi niya, yung bubong. Ay sabi nung karpintero, 65 lang ay hindi na po ako nagtatrabaho. Sabi niya, hindi na ako nagtatrabaho, iho. Sabi niya, 65 na ako. Nanginginig na ang katawan ko. Ganun po yan. At tinignan ko nga siya, dati ang lakas-lakas Pero ay mahina na talaga. 65 lang Ay yan ang tawag nga sa amin yan dito, ipagpaumanuhin nyo po, nakakaihi na yan sa pundilyo at saka hindi na makahila ng kumot. Aywan ko kung anong ibig sabihin yan, hindi na raw makahila ng kumot. Ayan, hindi ba? Para maintindihan lang natin. Ay siguro, kinukumutan na yan, hindi ba? Kaya may taga-ayos na yan. Ayun po, hindi ba? Ay alam natin sa pagtanda ay may taga-akay na hindi na nakakapunta kung saan niya po gustong pumunta hindi na niya na isusuot ang mga gusto niyang isuot kasi nga ay wala na talaga Hindi ba? Kailangan alam natin yan. Pero ito hindi ako natatakot yan sa ganyan kasi nga ay may Diyos po Si King Herod po,
si King Herod, basahin niyo po sa Acts 12:23. Sa Gawa 12:23. Isinulat ko po dito, pero hindi ko na inilagay dyan. Si Herod po ay kinain po ng bulati o worm. Kinain po siya. At yun ang ikinamatay niya. Buhay pa siya. Opo. Kaya hindi ako natatakot dyan Ay kahit na wicked sila ay parurusahan din sila yan Na hindi naman sinabi kung ilang araw kinain o ilang buwan, hindi na sinabi. Basta, masakit yun. Bakit? Ay ang normal kasi, mamamatay muna ang tao bago kakainin ng bulate o ng worm, hindi ba? Pero siya, buhay pa siya, kinakain na siya ng bulate. Ayan po, hindi ba? Parusa yun sa kanya at nakasulat po yan sa Biblia. Kaya hindi ako natatakot yan Kahit na wicked siya, ay parurusahan din sila yan Hindi ba? Ngayon ay Jeremiah 5:21. Kaya nga ito, parati kong sinasabi na pinapakiusap ko po sa inyo na sa susunod na eleksyon ay ilakad po natin o ilaban natin o i-discuss po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga nasasakupan, i-discuss po natin na sana ang susunod na eleksyon ay manual na. Opo, manual na ang pagboto, manual na rin ang counting doon sa precinct level. Kahit na walang kuryente yan, kahit na kandila lang, pwede yan Kasi bibilangin lang naman o ililista. Ngayon, kung may record na tayo, pwede nang ipadala electronically. Ganun po yan. Kung may record na ang bawat presinto, mahirap na nilang dayain. Ayan po, Kaya malakas po ang loob nila yan, nila Duterte tumakbo, kasi alam nila, kaya nilang dayain ilan na lang yung ibabayad mo dyan sa mga IT expert na yan, o kung sino yan. Tapos sasabihin nila akong bahala, hindi ba? Ganun yan. Hindi po nanalo yan si Bongbong at saka yan si Sara Duterte. Hindi po nanalo yan. Dinaya po nilang eleksyon. Ulitin ko lang para maitanim po sa ating isipan ang nagpadala po ng boto noong 2022 election ay iisang IP address. Ibig sabihin, iisang machine. Opo. Ilan ang boto na pinadala niyan? Halos aabot ng 30 milyon na boto. 51% ng total na bumoto, ay di panalo na sila, hindi ba? At hindi pa nanggaling sa vote counting machine. Hindi po. Nanggaling sa isang machine na na-identify ng 192.168.0.2 na ang ibig sabihin niyan, nakakonekta lang doon sa kanila. Kung ang server ng Comelec ay mayroong 20 na computer na nakakonekta, isa doon. O number 2 kasi number 2 na machine. Ayan po. Kaya dinaya po yan. Hindi ko na po i-discuss yung marami dito. Iyan na lang. Lumabag po sila sa batas na kung saan ang batas natin ay yung vote counting machine ang magpapadala po ng boto. Na yan ay public IP address. Kasi nga dadaan sila sa telco Kung galing ng Cagayan, ng Sulu, galing ng Marikina, ganyan. Dadaan sila Dadaan po sila sa telco. Makikidaan sila. Kaya sila ay ang IP address nila ay public. Ay bakit ang nagpadala ay private? Hindi ba? Yun na lang Ayun nga, dinaya nila. At yan po ang pinapanhik ko sa inyo. Kaya nilang dayain yan. Lakasan lang ng loob O kung masama ka talagang tao, gagawin mo talaga yan. Babaliwalain mo na yung buto ng mga tao. At narinig po ko nga si Duterte noon, sabi niya, kahit na isang buto lang, pag dinaya yan, ay yan, sabi niya. Masama yun, sabi niya. Ay pero
Ay bakit nga nangyayaring ganyan? Ay siya ang presidente niyan eh. Hindi ba? Oh. Kaya nga po, uulitin ko lang po, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan po natin si Michael Apacible Bulletin, si Engineer Toto Kausing, si Vlogcaster Armandin, na halos sila lang ang nagkuan ang nagdi-discuss ng ganyan, yung dayaan ng eleksyon. Tulungan po natin sila para yung mga tao ay ilalakad din na wag na yung computerized election. Sa ibang bansa po, tinanggal na yan. Kasi nga walang transparency. Hindi nakikita kung papaano nangyari. Kahit na teacher ka, kahit na superintendent ka, hindi mo alam yung IT na yan eh. Oh, paano kang lalaban dyan o paano mong lalabanan yan? Kung malaman mo lang yan after 1 year, ay nakaupo na. O, nai-appoint na niya ang mga general, ang mga pulis, o ang mga, ay, panalo na sila eh. O, kaya, dapat sa susunod ay manual na lang po tayo. O sige, at hanggang dito na lang po at dinadalahin ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa na sana yung mga nakikinig po sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Hello po. Magandang umaga po, good morning po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.